Inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag magkapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na, bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ng mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon na maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo ay, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ulitin po natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin.
Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Hallelujah. Hallelujah. Okay lang po. Mamaya na po. Hallelujah. Sa akin nagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nin nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ganin niyo sa kanya, halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ganon din sa ating mga taga-subaybay ng ating online mass, mga narito sa ating bansa, magandang umaga. Ang mga nasa ibang bansa, magandang gabi o araw, hapon diyan sa inyo. Mga minamahal kong kapatid, sa atin pong mabuting balita ngayon mula kay San Lucas, narinig natin ang paalala ni Jesus tungkol sa tunay na diwa ng paglilingkod. Kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami ay mga aliping walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang dapat naming gawin. Ang mga salitang are ay tila mabigat pakinggan sa panahon natin ngayon, kung saan madalas hinahangad ng marami ang pagkilala, papuri o gantimpala sa atin ni Kristo, gantimpala sa bawat mabuting gawa. Ngunit pinaalala sa atin ni Kristo na ang tunay na paglilingkod ay hindi naghahanap ng gantimpala, kundi bunga ng tunay na pag-ibig at pagpapakumbaba. Sa ating paggunita kay San Martin of Tours, isang obispo na nagpakita ng huwarang kababaang loob at malasakit sa kapwa. Siya isang sundalo bago naging Kristiyano. Kaya kung kayo napunta sa Taal, diga, na pag nakita ninyo ang imahin ni San Martin, hindi siya nakaupo, hindi siya nakasakay siya saan? Sa kabayo. At kilala sa kanyang kabutihan na lalo na sa kwento kung saan hinati niya ang kanyang balabal upang ibigay sa isang pulubing giniginaw. Kinagabihan nagpakita si Kristo sa kanya na suot ang kalahating balabal at nagsabi,
Si Martin, bagamat isang katikumino pa lamang, ay binigay ito sa akin. Ang tagpong ito ay larawan ng diwa ng Ebanghelyo ngayon, ang paglilingkod na hindi naghahanap ng papuri, kundi ginagawa lamang ang nararapat sa harap ng Diyos at ng kapwa. Para kay San Martin, hindi niya kailangang purihin ang sarili dahil sa kanyang ginawa. Sa halip, itinuring niya ang itong simpleng tugon sa panawagan ni Kristo ang pag-ibig. Nang siya ay maging obispo, hindi nagbago ang kanyang ugali. Nanatili siyang mapagpakumbaba at malapit sa mga mahihirap. Hindi siya namuhay ng marangya kahit siya ay mataas na pinuno ng simbahan. Ipinakita ni San Martin na ang pagiging pinuno sa pananampalataya ay hindi kapangyarihan, kundi paglilingkod. Katulad ng sinabi ni Jesus, siya ay isang aliping tapat na naglilingkod hindi upang itaas ang sarili, kundi upang itaas ang Diyos sa buhay ng iba. Mga kapatid, sa ating panahon, madalas tayong mahulog sa tukso ng masukat ang ating kabutihan sa dami ng papuri o gantimpala. Ngunit ipinaalala ni San Martin at ang Ebanghelyo ngayon na ang tunay na kabutihan ay ginagawa hindi dahil sa inaasahang balik. We don't want to have in return sa mga ginagawa nating kabutihan, kundi dahil ito ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Ang bawat gawa ng kabutihan, pag-aalay ng oras, pagmamalasakit sa kapwa, pagpapatawad o pagbabahagi ng ating biyaya ay paraan ng ating pagtugon sa pag-ibig ng Diyos. Naway sa paggunita natin kay San Martin of Tours, matutunan din natin ang kababaang loob at pusong handang maglingkod ng tapat. Sa ating pang-araw-araw na buhay, sana may pahayag natin sa gawa at salita. Ginawa ko lamang ang dapat kong gawin sapagkat ako'y lingkod ng Diyos. Ito dapat ang lagi nating isaisip. We're just servant and handmaid of the Lord. Kaya nga patuloy po natin na isipin ang mga ang kababaang loob. Halimbawa, isang konkretong paraan na rin, yung ating mga kasambahay, paano natin sila tinatrato. Minsan ay sabi natin, mamaya ka na kumain ha, yan ka lang. Or yung mga ibang mga mababait na amo, sumabay ka na sa amin, inday, para isahan na laang. Kapag ka may sasabihin si amo, doon na niya sasabihin sa kainan. Yun bagang hindi iba sa inyo ang inyong mga kasambahay. Porkit ba sabihin kasambahay laang sila, ay saka ka na kumain pagka tapos na kami ng amo mo, ng yung mga anak ko, mga gayon. So, ibig sabihin parang tira-tira na lang sa kanila. Hindi naman po. So, mga kapatid, ang atin po ay paano din natin sila pinasasalamatan. At the end of the day, makapagsabi ba tayo sa kanya, salamat inday, salamat ineng, sa iyong ginawang kabutihan sa araw na ito. Bago man siya umalis ng bahay, binibigay ninyo ang kanyang sahod, kung arawan, kung ay pinsenas o kaya buwanan, ay nakapagpasalamat ba tayo? Huwag sabihin, yan na, kulang pa yan. Kulang na yan kasi sa kaka-CA mo, cash advance mo. Kaya yun po mga kapatid, isipin natin kung ang ating pagiging alipin o lingkod ay maging tayo sa ating mga taong naglilingkod din sa atin bilang pasasalamat natin sa Kanya.